A day in my life dito sa New Zealand for today's video mga guys ay pupunta pala kami ngayon sa Wellington. Nag-invite kasi yung kanyang mga kapatid na magsi-celebrate daw kami ng Christmas sa bahay ng kanyang kapatid guys. So actually guys, sasama sana yung aming mother-in-law sa aming pagbiyahe ngayon guys. Kaso lang may sakit siya. So kasakit kasi siya guys. Sumakit daw yung kanyang likod at kanyang balakang. So kami na lang dalawa ng aking partner bumiyahe papunta ng Wellington guys. Actually sabi nga namin na mag-isi na lang kami kasi nga hindi na lang kami tutuloy kasi nga ano siya, may sakit. So sabi niya kasi guys, pupunta lang daw kami kasi maiwan na lang daw siya guys kasi nga may nakapalot ng mga gift na ibibigay niya sa kanyang mga anak. So andito na nga kami sa Wellington guys. Iginala muna kami ng aking sister-in-law dito sa Wellington City. So ito pala yung front view ng kanilang city dito sa Wellington guys. Yung daungan ng mga barko dito sa Wellington guys. So ganito yung view dito sa Wellington for today's video guys, no? Napakahangin. So ito yung kapatid niya saka yung kanyang pamangkin guys. Ito yung aming partner sa likod guys. So nagbe-video ako niyan guys para may remembrance kami for today guys. So ito yung view namin dito sa Wellington. Napakainit talaga guys kasi nga 11 to 12 o'clock ito ng tanghaling tapat dito sa New Zealand guys. So ganito yung view ngayon guys. Napakahangin nga guys ng Wellington ngayon guys. Pero summer na kasi ngayon guys. So medyo mainit yung tarik na tarik talaga yung sunlight. So nakaka-sunburn talaga yung init dito sa New Zealand pagdating sa summer guys. Pero yung kanyang hangin malamig pa rin guys. Nasa 22 Celsius pa rin yung temperature kahit nga summer na. Yung hangin lang talaga dito guys, no? Napakalamig, parang may aircon. Hindi mo ramdam yung init pero nakaka-sunburn na pala sa balat mo guys. So buti na lang nakaka-sunblock ako niyan guys. So gumala-gala nga kami dito sa front ng Wellington City guys. So ito yung Wellington City guys. Pinasyal kami ng kanyang kapatid dito sa Wellington City. Pagkatapos nga niyan guys ay pumunta kami doon sa guys, merinda muna kami nga guys kasi nga gutom na kami. Pumunta kami sa restaurant dito sa gilid lang din ng front view ng beach. So ito pala yung beach or front view ng Wellington. So gumala kami dito, na masyal kami dito guys. Tapos nag-shopping na rin sila kasi nga nakakita sila dito ng store guys sa Wellington. Marami din palang mga store dito sa gilid ng guys, no, dito gilid ng baybayin ang tawag dito guys, yung boat terminal or daungan ng mga barko. So ito pala yung kanilang view dito. Tapos ayan nga guys, namili na rin sila ng kanilang t-shirt dyan guys. Bumili ng t-shirt ng ang aking partner. So bumili din siya ng t-shirt guys. Tapos gusto niya sana akong bilhan ng t-shirt. Kaso lang sabi ko marami naman akong damit. So ayaw ko ng t-shirt, sabi ko sa kanya. So ayan nga guys, siya lang yung bumili ng t-shirt. Pati yung kanyang kapatid bumili din ng mga dyan pang regalo sa kanyang guys, no, sa kanyang anak. So may nakita kaming dito guys, yan manikin guys, na napaka laki ng mga manikin, parang tao din sila, kasing laki ng tao. So ito nga guys, namasyal pa kami dito sa front view ng Wellington. Yung Wellington City pala guys ay ang dyan guys ay malapit lang pala sa dagat. Ayan, gilid pala ng dagat itong city ng Wellington guys. So napakaganda talaga dito yung view guys, no. Talagang pinaganda talaga nila itong kanilang paligid dito sa city guys. Hindi talaga crowded yung city ng Wellington at hindi talaga matraffic guys, no. So andun nga sila guys. Dito nga kami sa taas ng guys, no. Ayan, no, makikita mo sa baba. Ito yung mga building dito sa Wellington. So ito yung front view ng city ng Wellington guys. So dito din yung daungan ng mga barko, yung guys, pantalan tawag na dyan sa amin. So ayan na yung city, makikita mo dito guys, no. Yan yung mga building dito sa Wellington City. Napakaganda at napakalinis talaga itong Wellington City guys, no. Wala ka talagang makikitang mga basura dyan kasi bawal talaga dito magtapon ng
basura at magkakamulta ka talaga ng halagang $400. So ito din yung napapansin ko dito sa New Zealand guys, no? Kahit city na ay tinataniman talaga nilang ng mga punong kahoy guys. So ganito kaganda at napakahangin talaga ngayon guys, no? Ginala na naman o pinasyal pala kami ng kanyang kapatid. So napakabait talaga ng kanyang kapatid at mga ano dito guys, kamag-anak dito sa New Zealand. So mga ano talaga sila guys, no? Ayan, dito pa pinasyal pa kami dito sa ano guys, no? Ayan, napakaganda yung mga view dito guys. Ayan, parang ano siya, parang salamin siya guys. Yung round na yan, parang siyang salamin. Makikita mo yung itsura mo yan dyan guys, no? So dito nga kami nagbibideo-video na naman ako dito guys, no? Para may pang post ako dito sa aking YouTube. So ayan yung view ngayon guys. Tapos yung mga ano pala dito guys, yung mga damo, ayan, tinanim pala nila yan. Kaya lang, yung damo dyan guys, no, nakakatakot. So, ito pala yung beach front ng city guys, no. Yung mga tao dito guys, ay hindi talaga sila takot sa mainit. Talagang sinasadya talaga nila magbilad dyan sa araw, kahit sobrang init. Ayan, 12 o'clock ito ng tanghali. Pero, yung mga tao talaga dito guys, no, hindi sila takot sa init. Gusto talaga nila magbilad sa araw para magiging tan color o magiging brownish yung kanilang balat. So pagkatapos nga dyan guys, pagkatapos nga kaming gumala guys, ay kumain nga kami dito sa harap din ng aming ginalaan itong restaurant dito guys, no, ayan. So nilibre pala kami ng kanyang kapatid na Merry Christmas! Merry Christmas! Hello! Pagkatapos nga namin nag-dinner guys, gumawa din sila ng kanilang dessert. So yan yung kanilang dessert dito sa New Zealand guys. Tapos pagkatapos nyan guys ay nag-exchange gift na kami. Yung aming gift na dala guys ay binigay niya sa kanyang kapatid at sa kanyang mga pamangkin guys. Tapos yung kanilang gift na para sa amin guys ay binigay na rin nila sa amin pagkatapos ng aming dinner at kain-kain guys. So ito pala yung aming Christmas dito sa New Zealand. Ganito sila mag-Christmas sa New Zealand guys, no. Pagkatapos niyan guys ay kailangan mo talagang buksan yung gift diyan sa in front nila guys, no, sa kanilang harapan para daw ano guys na ipakita na masaya ka sa pagbubukas. So gusto talaga ng aking partner guys na sabi niya talaga na buksan ko na talaga yung aking gift na galing sa kanyang mga kapatid. So yan pala guys, nakatanggap pala ako ng 4 na regalo galing sa kanyang mga kapatid guys, no, galing kay Ani guys. So yan yung mga natanggap ko, isang calendar, tapos mga pabango, mga lotion, mga shower bath. So may ano din pala ako natanggap na coffee mug, at ito pala yung natanggap ko rin sa aking mother-in-law guys, no. Isang gift card na nagkakahalaga ng $100, saka yung isa din, yung aking partner, binigyan din siya ng gift card na nagkakahalaga din ng $100. So ganito sila magbigay ng mga regalo dito sa New Zealand guys. Ayan, gift card na pwede mong ibili sa ano guys, no, sa farmers na store. So ayan yung kanyang gift sa amin ng kanyang mother. So, ito yung gift card guys. So, pwede mo yan ibili ng mga pabango dyan sa farmer stores. So, yung farmer store kasi guys ay nagtitinda ng mga pabango, mga damit. So, ganyan yung gift card. Para siyang ATM. Tapos, may pira dyan sa loob na $100 each sa aming dalawa guys, no. So, ganyan yung kanilang gift card. So, pwede mo siyang ibili dyan lang din sa store na farmers. So, ayan na guys. May pambili na ako ng pampaganda. Mga lotion, ganun. Damit, ganun guys. So, yan naman yung aking regalo sa kanyang kapatid. Saka ito naman yung galing sa kanyang brother na si Steven. $100 din na gift card galing sa My 13. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.